Sa mga unang araw ng Enero taong 2019, napansin ng mga residente sa tahimik na resort na komunidad ng Costa Teguis sa isla ng Lanzarote, Canary Island sa bansang Spain, ang isang kakaibang usok na umaangat mula sa bakuran ng isang pribadong bahay. Tumatagal ang apoy ng 3 araw ng tuloy-tuloy at ang amoy ng nasusunog ay umaabot pa sa mga kalapit na kalsada. Dahil dito, nagsimulang kabahan ang mga tao at dahil kung iisipin, halos walang hangin tuwing taglamig sa mga isla. Kaya ang ganitong klaseng sunog ay parang hindi normal. Dahil dito, nireport ito ng mga residente at dumating ang mga bumbero nung gabi ng 3 ng Enero sa bahay kung saan nagmula ang sunog at sinalubong silang kalmado ng may-ari ng bahay na ito at siya ay si Raul Diaz. Isang 40 taong gulang na engineer at sinabi niya sa mga ito sa mahinahong boses na sinusunog lamang daw niya ang mga lumang libro at papel sa kanilang bahay. Pumasok pa rin sila sa bahay at matapos suriin ang bakuran, napagpasyahan ng mga rumespondeng tauhan na wala ngang panganib ang apoy at umalis na sila. Wala rin ni isa ang naghinala sa sandaling iyon na ang apoy na iyon ay magsisilbing simula ng napakalaking kontrobersya ng krimen sa kasaysayan ng Lanzarote. Para sa mga residente, nakapagtatakang masyadong matagal ang mga nakikita nilang usok na lumalabas sa bahay na iyon para sabihing simpleng paglilinis lang iyon at pagsusunog. May ilang kapitbahay pa ang nagsabing parang muling lumalakas ito bawat gabi. Ano nga ba talaga ang sinusunog sa bakurang iyon? At yun ang aalamin natin sa kasong tatalakayin natin ngayon. Samahan niyo akong himay-himayin ang kaso ni Romina Celesta Nunez at ang karumal-dumal na sinapit nito sa kamay ng mismo nitong asawa. At bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Si Romina Celesta Nunez ay ipinanganak sa Paraguay at lumipat sa Spain upang maghanap ng mas maayos na kinabukasan. Siya ay may anak sa una nitong naging karelasyon na iniwan nito sa kanyang pamilya at ngayon ay nagtatrabaho siya bilang isang waitress sa Spain. Nangangarap siya ng isang maayos na buhay balang araw at nais niyang magkaroon ng sariling pamilya at sariling titirahan. Noong taong 2016, nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang makilala niya si Raul Diaz Chacon. Siya ay isang engineer mula sa Lanzarote na sa unang tingin ay may maayos na itsura at estado sa buhay. Hindi nagtagal, naging magkasintahan ang dalawa at kapansin-pansing sa simula ay parang perpekto at maayos ang takbo ng lahat. Hindi rin naglaon, lumipat si Romina sa bahay ni Raul sa Costa Teguis at nagsimula silang magplano para sa kanilang bubuuing pamilya. Sa kasamaang palad, sa paglipas ng panahon, unti-unting lumabas ang mga nakakatakot na ugali ni Raul. Lumitaw ang mga senyales ng kanyang matinding pagkontrol kay Romina. Selos, pagbabawal sa kanyang kalayaan at biglaang pagsabog ng galit nito. Madalas din itong uminom ng alak at kalaunan ay gumamit na din ito ng mga ipinagbabawal na gamot. Gayunpaman, patuloy na kumapit si Romina sa pag-asang maaayos pa ang lahat. Ngunit sa halip na humupa, lalo pang lumala ang sitwasyon hanggang sa mauwi na ito sa pisikal na pananakit. Sa puntong iyon, ang nakakatakot na kalagayan sa pagitan nila ay unti-unting nagiging tila normal na lamang. Habang lumalala ang sitwasyon, nanatiling matiisin pa rin si Romina. Itinago niya ang mga senyales ng pananakit sa kanyang mga kakilala at kaibigan at kapag siya ay tinatanong, ipinapaliwanag niya ang mga sugat bilang simpleng pagkadulas o pagkahulog lamang. Hindi naglaon, iniwan na rin nito ang kanyang trabaho. Hindi rin siya kailanman humingi ng tulong, ngunit naitala sa kanyang medical records ang kanyang mga sugat tuwing siya ay nagpapa-check up.
Sa kasamaang palad, walang opisyal na ulat ang naisampa at ang sitwasyon ay hindi agad na imbestigahan. Nalaman lamang ng mga otoridad ang nangyayari matapos siyang mawala. Ayon sa mga kapitbahay, may mga pagkakataong naririnig nila ang mga sigaw mula sa kanilang bahay at minsan ay nakikita nilang sinusubukan daw ni Romina na umalis, ngunit lagi rin siyang bumabalik sa bahay na iyon. Wala siyang kamag-anak sa Spain at tila umaasa lamang siya kay Raul sa aspetong pinansyal. Bilang isang dayuhan na walang sapat na suporta at matibay na koneksyon, naging mas madali siyang maapektuhan sa ganitong sitwasyon. Pero ang tanong ay paanong nangyaring hindi napansin ng sistema ang napakaraming babala? Mga medical report, mga ulat ng kapitbahay at mga saksi, lahat ay may nakikita ngunit bakit tila walang kumilos upang tulungan siya? Si Raul at Romina ay nagpakasal noong taong 2018 sa panahong ang kanilang relasyon ay umiikot sa paulit-ulit na alitan. Ang kanilang buhay ay naging parang walang katapusang siklo ng pagsabog ng galit, pag-aayos, takot at paminsan-minsang katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ang magiging mahalagang bahagi ng mga susunod na pangyayari. Sa unang bahagi ng 2019, bigla na lamang naputol ang komunikasyon ni Romina sa kanyang mga mahal sa buhay. Tumigil siya sa pag-reply sa mga mensahe, nawala sa social media at hindi na rin nakikipag-ugnayan sa kanyang anak. Isang bagay na ginagawa niya kahit isang beses kada linggo. Para sa kanyang pamilya sa Paraguay, malinaw itong senyales ng panganib, kaya naman nagsimulang tumawag ang kanyang ina at kapatid sa kanyang Spanish number, ngunit walang sumasagot dito. Lumipas ang ilang araw bago tuluyang sumagot si Raul sa telepono nito. Kalma lang ang kanyang boses, walang bakas ng kaba at casual niyang sinabi na lumabas lamang daw si Romina para maglakad at babalik din daw agad. Walang pag-aalala, walang pagmamadali at wala ring malinaw na paliwanag. Ngunit nang lumipas ang halos mahigit isang linggo na hindi pa rin siya makontak, nagsimulang kabahan ang kanyang pamilya. Dahil dito, nagpa siya silang mag-post sa mga Spanish online community sa internet at humingi na ng tulong. Pagkatapos nito, saka pa lamang nakipag-ugnayan si Raul sa lokal na otoridad at sinabi na nawawala ang kanyang asawa ilang linggo na ang nakakalipas. Ayon pa sa kanya, hindi raw ito ang unang beses na nangyari ito. Dagdag pa niya, madalas daw umalis si Romina pagkatapos ng kanilang mga pagtatalo at bumabalik din makalipas ang ilang araw. Para sa mga pulis, tila handa ang kanyang paliwanag at parang isang kwentong paulit-ulit na niyang sinanay. Ang mga kapansin-pansin ay ang timeline. Halos 7 araw na ang lumipas mula nang mawala si Romina bago siya mag-report. Isang pagkaantala na mahirap ipaliwanag, maliban na lamang kung dahil ito sa kawalan ng pakialam sa kanyang asawa o mas malala pa ay sa paniniwalang wala nang saysay na hanapin pa siya. Ito ang unang seryosong babala para sa mga investigador, kaya agad silang nagbukas ng formal na investigasyon sa Lanzarote. Sa unang interview pa lamang kay Raul, napansin na nila ang mga hindi tugmang detalye. Paiba-iba ang kanyang kwento at noong una, sinabi niyang nakita daw niya si Romina sa umaga pero kalaunan ay naging gabi na ito. Nagkakaiba rin ang mga oras at petsa kung kailan daw siya huling umalis ng bahay. Ang mga damit na sinabi niyang suot ni Romina ay hindi rin tumugma sa pahayag ng mga kaibigan na huling nakakita sa kanya. Nang tanungin kung bakit natagalan bago i-report ang pagkawala ng kanyang asawa, simple lang ang naging sagot ni Raul. Ayaw lamang daw niyang magdulot ng panik ito. Sa mga unang paghahanap, walang nahanap ang mga otoridad. Wala ring CCTV footage at wala ring saksi na makakapagpatunay na umalis nga si Romina sa kanilang bahay. Patay rin ang kanyang cellphone at mas lalong nakapagtataka dahil wala ring galaw ang kanyang bank accounts. Dahil dito, nagsimulang isipin ng pulisya na maaaring hindi kusa ang kanyang pagkawala kundi may mas mabigat na nangyari.
Dahil dito, kinuha ng mga investigador ang kanyang phone records at nalaman nilang matapos ang ika-31 ng Disyembre 2018, wala na siyang kahit isang tawag, papasok man o palabas. Kasabay nito ay biglang dumami naman ang activity sa cellphone ni Raul. May mga maiikling tawag siya sa mga hindi kilalang numero at gumagamit siya ng mobile data tuwing gabi. Lahat ng ito ay nangyari sa parehong panahon na naaalala ng mga kapitbahay na may apoy nga sa kanyang bakuran. Dito nagbago ang direksyon ng investigasyon. Mula sa simpleng pagmamasid, naging aktibong pagbabantay ang kaso. At dahil walang matibay na ebidensya, kumuha ng warrant ang pulisya para ma-monitor ang mga tawag ni Raul. Simple lang ang kanilang layunin, ang mahuli ang mga hindi tugmang pahayag o posibleng hindi sinasadyang pag-amin. Hindi naman nagtagal, nagbunga ang hakbang na iyon. Sa loob lamang ng ilang araw ng pakikinig sa kanyang mga tawag, may mga usapan na narinig ang mga investigador na tila sinusubukan ni Raul na unahan ang sitwasyon. Sa mga tawag na ito, sinasabi niya sa kanyang mga kamag-anak na aksidente lamang daw ang lahat. Dahil dito, unti-unting nagsimulang umusad ang kaso. Ang pinakamahalaga ay hindi kung ano ang nakita sa lugar, kundi kung ano ang narinig. Habang patuloy na tumatawag ang pamilya ni Romina sa kanyang cellphone, umaasang sasagutin pa niya ito, unti-unti ring napagtanto ng pulisya ang isang masakit na katotohanan, na iyon ay maaaring patay na si Romina. Matapos ang ilang linggong pagmamanman, na-record ng mga investigador ang isang tawag sa pagitan ni Raul Diaz at ng isa niyang kamag-anak. Sa tawag na iyon, kalmado niyang inamin na itinapon niya ang mga labi ng kanyang asawa sa isang napakalamig na tono na para bang normal na usapan lamang ito at hindi isang mabigat na krimen. Ang tawag na iyon ang naging pinakamahalagang punto ng kaso. Sinabi ni Raul na gumamit siya ng grill sa likod ng bahay upang sirain ang ilang bahagi ng mga katawan ni Romina at pagkatapos itinapon daw niya ang mga ito sa dagat. Para sa mga detective, hindi ito bastang pag-amin lamang. Patunay ito ng planadong kilos at kawalan ng emosyon. Dahil dito, agad nagsagawa ng masusing paghahanap ang pulisya sa buong property. Sa loob ng bahay ng mag-asawa, may nakita silang mga bakas ng dugo sa dingding at sa sahig. Sinubukan itong linisin, ngunit may mga residue pa ring naiwan sa mga siwang ng tiles. Kalauna naman, kinumpirma ng forensic testing na dugo nga iyon ni Romina. Sa kwarto naman, nakakita sila ng isang garden shears. Ang biological material sa talim nito ay tumugma sa DNA ni Romina. Dahil sa mga ito, lalo pang pinagtibay ng mga ebidensya na ang lahat ng ito ay hindi tumutukoy sa isang biglaang pagsabog ng galit, kundi sa isang planado at pinag-isipang hakbang. Maingat ang bawat galaw ni Raul at hindi naging padalos-dalos. Mula sa puntong iyon, naging malinaw ang direksyon ng investigasyon. Binuo ng mga detective ang mga pangyayari ng gabing iyon, pinagsama-sama ang timeline ng mga binili, galaw at mga tawag ng suspect. Unti-unting gumuho ang kanyang kwento na aksidente lamang ang lahat. Sa bawat bagong ebidensya, mas lalo pang lumitaw ang kanyang brutal na intensyon. Dito pumapasok ang isang mahirap na tanong. Paano nagawa ng isang taong walang dating kaso, isang lalaking nire-respeto sa kanyang komunidad, ang gumawa ng ganito kasistematikong krimen? Ilang araw lamang matapos ang naitalang pag-amin ni Raul sa mga tawag, may isang hindi inaasahang pangyayari na tila nagdagdag sa mahalagang piraso sa kaso. Isang umaga, sa baybayin malapit sa El Carmen sa Costa Teguis area, may isang lokal na lalaki ang nakapansin ng kakaibang bagay na inanod ng alon. Mukha itong siksik na bahagi ng organic tissue at sa unang tingin, inakala niya na bahagi ito ng patay na hayop sa dagat na minsang napapadpad sa dalampasigan matapos ang bagyo. Tinawag niya ang lifeguard na naka-duty, ngunit hindi ito pinansin at itinapon lamang ang bahagi sa malapit na basurahan. Nang magsimulang ibalita ng mga news outlet ang pagkawala ni Romina Celesta Nunez,
Ilang araw pa ang lumipas bago napagtanto ng lalaki na maaaring konektado sa kaso ang bagay na kanyang nakita. Dahil dito, nakipag-ugnayan siya sa mga pulisya at inilarawan niya ang eksaktong lokasyon ng kanyang nakita. Binanggit din niya na ang tissue ay kakaibang matigas at may hindi normal na kulay. Mabilis namang kumilos ang mga investigador. Hinanap nila ang lugar at na-recover ang mga mismong piraso mula sa basurahan. Ipinadala nila ang sample sa forensic lab sa Institute of Legal Medicine sa Las Palmas, Gran Canaria. Sa unang pagsusuri, sinabi ng mga forensic expert na ang tissue ay hindi kahawig ng anumang bahagi ng hayop sa dagat. Sa mas malalim na analysis, lumabas na ito ay bahagi ng baga ng isang tao. Dahil dito, nagsimulang mabago ang takbo ng kaso. Hanggang sa puntong iyon, ang tanging hawak ng investigasyon ay ang naitalang pag-amin ni Raul at ang mga bakas ng dugo sa bahay. Ngayon ay may pisikal na patunay na sila sa pagkamatay ni Romina. Hindi naman nagtagal, nagsagawa ng DNA test ang lab at itinugma ang sample sa mga biological trace na nakuha sa bahay ni Raul. Kinumpirma ng mga eksperto na ang genetic profile ay kapareho ng DNA na ibinigay ng pamilya ni Romina sa Paraguay. Ang bahaging iyon ng baga ang naging unang kumpirmadong bahagi ng katawan ni Romina at ito ang tuluyang nag-alis ng pag-asang buhay pa nga ito. Dahil sa resulta, opisyal na itong naging isang criminal investigation. May hawak na ngayon ang mga otoridad, hindi lang ng pag-amin at ebidensya mula sa bahay, kundi direktang biological proof na nag-uugnay sa krimen sa isang partikular na lugar. Ito ay ang baybayin kung saan mismo inamin ni Raul na itinapon ang mga pinaghati-hati nitong mga labi. Mula sa sandaling iyon, sapat na ang ebidensya para paigtingin ang kaso laban kay Raul at ituloy ang formal na proseso ng pag-uusig. Sa harap nila ay may marami pang interogasyon, pagsusuri ng mga eksperto at isang legal na prosesong nagpapakita kung gaano kabagal ang sistema sa Spain kahit na napakalinaw na ng katotohanan. Sa mga unang interview, itinanggi ni Raul na siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ayon sa kanya, noong umaga ng ika-1 ng Enero 2019, natagpuan daw niya si Romina na wala ng malay at dahil umano ito sa overdose. Ayon sa kanyang kwento, nagpanik daw siya, hindi alam ang gagawin at nagdesisyong alisin ang katawan upang maitago ang presensya ng ipinagbabawal na gamot sa kanilang bahay. Sa simula ay kinukonsidera ng mga investigador ang bersyong ito, ngunit mabilis itong nabasag ng mga forensic report. Ang mga labi ni Romina ay may maraming pinsala, mga palatandaan ng matinding tama na hindi tugma sa kahit anong aksidente. May nakita ring dugo sa iba't ibang bahagi ng bahay at ang pattern nito ay nagpapakita na may naganap na matinding komprontasyon bago ang kanyang pagkamatay. Alaunan, inamin ni Raul na pinaghati-hati nga niya ang katawan ng kanyang asawa at sinubukang sirain ang ebidensya, ngunit ipinilit pa rin niyang hindi niya sinasadya ang pagkamatay ng kanyang asawa. Kinumpirma din ng investigador ang kanyang timeline sa phone records at sa kanyang mga galaw at lumalabas ang malinaw na hindi pagkakatugma. Hindi tugma ang kanyang mga pahayag sa oras at sa aktwal na kilos niya. Dumating ang mga detective sa konklusyon na ang pagkamatay ni Romina ay resulta ng pisikal na pananakit. Ipinakita rin ng uri ng pinsala na may paulit-ulit na agresyon na naganap sa paglipas ng panahon. Kinumpirma rin ng medical records na sa loob ng 1 taon bago siya namatay, ilang beses siyang nagpatingin sa doktor dahil sa iba't ibang sugat, ngunit hindi siya kailanman nagsampa ng formal na reklamo. Matapos opisyal na makumpirma ang pagkamatay ni Romina, inaresto ng pulisya si Raul at dinala siya sa kustodiya noong Enero 2019 at mula sa puntong iyon, nagsimula ang isang mahaba at mabagal na proseso ng batas. Hiniling ng mga prosecutor na manatili siya sa detention hindi lang dahil sa bigat ng mga paratang, kundi dahil na rin sa posibilidad na ito ay tumakas. Dahil dito, nanatili siya sa pre-trial custody ng halos 4 na taon.
Sa pagdaan ng mga araw, patuloy pa ring itinatanggi ni Raul na may intensyon siyang sakta ng kanyang asawa at paulit-ulit niyang sinasabi na aksidente lamang ang lahat. Samantala, patuloy ding lumalaban ang kanyang legal team at ginagawa ang lahat ng posibleng paraan para maantala ang proseso. Nagpapalit-palit sila ng abogado, paulit-ulit na naghahain ng mga request para sa panibagong expert reports at procedural reviews, at lahat ng ito ay nagdulot ng mga pagdelay sa pagdinig sa kaso. Isa sa pinakamalaking dahilan ng pagkaantala ay nakatuon sa isang garden shears na narecover noong unang paghahanap. Inutusan ang forensic analysis para malaman kung ang tool na iyon ay maaaring nagdulot ng mga pinsalang tugma sa nangyari. Kahit natapos ang report sa loob ng isang buwan, sa mga hindi malinaw na dahilan, naipit pa rin ito. Nanatili ito sa Institute of Forensic Medicine sa Las Palmas ng mahigit 2 taon at ang naantalang dokumentong iyon ang naging isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tila hindi umuusad ang kaso. Sa papel ay parang walang nangyayari sa kaso. Samantala, papalapit na sa legal na limitasyon ang pre-trial detention ni Raul ayon sa batas ng Spain dahil 4 na taon na ang lumipas ng walang pinal na desisyon. Sa kasamaang palad, noong Enero 2023, pinalaya siya sa ilalim ng supervision dahil wala ng legal na basehan ng korte para panatilihin siya sa kulungan. Kailangan na lamang niyang mag-report sa korte 1 beses kada linggo, manatili sa bansa at ipaalam ang kanyang tirahan. Nang lumabas ito sa Spanish media, maraming human rights groups ang nagalit, kasama na rin ang mga ordinaryong mamamayan. Para sa marami, isa itong insulto sa alaala ng biktima at simbolo ng isang sistemang hinahayaan ang isang pinaghihinalaang sangkot sa krimen na makalabas bago pa man ang pinal na hatol. Walang sino mang pinanagot sa mga pagkaantala. Sinisi naman ng korte ang mga forensic expert habang itinuro naman ng mga eksperto ang mga procedural na hadlang. Binanggit ng prosecution ang kakulangan sa staff at sa huli, walang umako sa responsibilidad at ang akusado ay malayang naglalakad sa labas. Dahil dito, nagdulot ang desisyong ito ng galit at takot sa mga mamamayan. Hindi naman nagtagal, tumugon ang korte sa pamamagitan ng minimal na pagbabantay kay Raul. At sa wakas, noong Enero 2023, 4 na taon matapos ang pagkamatay ni Romina, nagsimula na rin ang matagal nang hinihintay na paglilitis sa City of Justice sa Las Palmas de Gran Canaria. Si Raul ay nakaupo sa loob ng courtroom, kalmado at tila walang bigat ang sitwasyon. Para bang hindi buhay ng tao ang nakataya kundi isang simpleng usapin lamang. Sa unang araw pa lang ng testimonya, nagulat ang korte nang sabihin ni Raul na gusto na niyang ibahagi ang buong katotohanan. Inamin niya na noong gabi ng 1 ng Enero 2019, sinaktan niya ang kanyang asawa hanggang mawalan ito ng malay, sa kanya ito sinakal at pagkatapos pinaghati-hati niya ang katawan nito. Inamin din niya na sinunog niya ang ilang bahagi sa barbecue grill sa likod ng kanilang bahay at itinapon ang natitirang mga parte ng katawan nito sa dagat malapit sa baybayin ng Costa Teguis. Ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang pag-amin ay nang ibinunyag niya na sinundan lamang niya ang isang plano na nakita daw niya online. Isang sistematikong gabay kung paano itapon ang katawan nang walang maiiwang bakas. Mahirap sabihin kung ano ang nagtulak sa kanya na umamin sa mismong sandaling iyon, ngunit posibleng umaasa siya sa mas magaang parusa. Posible ring nararamdaman niya ang bigat ng atensyon ng publiko, pero isang bagay ang malinaw. Hindi na niya maaaring bawiin pa ang kanyang mga sinabi. Itinuro ng mga prosecutor na tugma naman ang kanyang salaysay sa forensic evidence at testimonya ng mga saksi, kabilang ang pattern ng dugo at ang narecover na bahagi ng baga ng tao sa pampang. Hindi man nagdagdag ng bagong detalye ang kanyang pag-amin, pinagtibay nito ang matagal nang natuklasan ng investigasyon na sinadya ang pagpatay kay Romina ng kanyang mismong asawa. Pinatawan ng abogado na si Amelia Sabos ang pamilya ni Romina.
Matatag niyang hiniling sa korte na huwag ituring ang pag-amin bilang tanda ng pagsisisi. Ayon sa kanya, hindi dahil sa pagsisisi ang pagsasalita ni Raul, kundi ito ay kalkulado upang mabawasan ang kanyang parusa. Ang pahayag na iyon ang naging isa sa pinakamahalagang sandali sa paglilitis. Noong Enero 2023, ang kwento na nagsimula sa isang kakaibang apoy sa bakuran at isang misteryosong pagkawala ay tuluyan ng umabot sa rurok nito sa korte. Matapos ang 4 na taon ng pagtanggi at paglilinlang, sinabi rin ng mismong sospek ang mga salitang nagtapos sa investigasyon. Matapos ang mga taon ng forensic work at isang pag-amin na pinag-uusapan sa buong balita, ibinaba ng korte ang hatol. Si Raul Diaz Chacon ay sinentensyahan ng 15 taon at 9 na buwan na pagkakakulong. Ito ay mas mababa kaysa sa hinihingi ng prosekusyon, ngunit isinama ng korte ang kanyang pag-amin at ang pinansyal na kabayaran na ibinigay sa pamilya ni Romina na nagkakahalagang 300,000 euros o katumbas ng 18 to 19.5 milyong piso sa kasalukuyang halaga natin dito sa Pilipinas. Ang dalawang ito ang naging basehan para mabawasan ang kanyang sintensya. Sa nakasulat na desisyon ng hukom, kinilala ng korte na ang relasyon ni Raul at Romina ay puno ng kontrol at pagpapasakop. Lubos na nakaasa si Romina kay Raul sa emosyonal, sosyal at lalong-lalo na sa pinansyal na suporta at inilarawan ng korte ang ugali naman ni Raul bilang malinaw na halimbawa ng isang taong gumagamit ng pagkontrol. May ilang legal experts naman ang nagsabing ang hatol ay parang kompromiso sa pagitan ng hustisya at proseso. Sa papel, umamin si Raul at nagbayad ng danyos, pero sa realidad, marami ang naniniwalang hindi ito sapat kumpara sa bigat ng ginawa. Sa buong Spain, tiningnan ng publiko ang hatol bilang isa na namang halimbawa ng pagiging maluwag ng sistema pagdating sa mga krimeng may kaugnayan sa kababaihan. Sa legal na pananaw, sinunod ng korte ang umiiral na batas. Ngunit nananatili ang mga malalalim na tanong. Maaari nga ba talagang masukat ng pera ang pagsisisi? Dahil para sa marami, ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang usaping legal, kundi usaping moral at makatao. Para naman sa pamilya ni Romina, walang naging ginhawa ang naging hatol. Ang kanyang ina na nananatili sa Paraguay ay hayagang nagsabing hindi niya kailanman mapapatawad si Raul. Habang lumalaki ang kanyang apo na walang ina, giniit niya na maaaring natapos na ang kaso sa mata ng batas, ngunit nananatiling bukas ito sa pananaw ng katarungan at moralidad. May ilang investigador din ang umaming kahit tapos na ang paglilitis, nananatili ang pakiramdam ng kakulangan. Para sa kanila, na isara man ang kaso sa korte, tila hindi pa rin tuluyang tapos ang kwento sa tunay na kahulugan ng hustisya. Sa kasulukuyan, si Raul Diaz Chacon ay nagsisilbi sa kanyang sintensya sa isang kulungan sa Spain. Ayon naman sa ulat, siya ay nananatiling tahimik at umiwas sa pakikipagsalamuha sa ibang bilanggo at kadalasang mas pinipiling mag-isa kaysa makilahok sa mga aktibidad sa loob ng bilangguan. Ayon sa mga ulat sa Spanish press, isinailalim siya sa psychological monitoring matapos ang ilang insidente ng pagiging hindi matatag at agresibo nito. Kumpirmado rin na ang kanyang mga anak mula sa kanyang naunang relasyon ay hindi kailanman bumisita sa kanya mula nang siya ay maaresto at makulong. Maging ang mga dating malalapit sa kanya ay tuluyan na ding lumayo. Pinili rin ng kanyang defense team na huwag nang maghain ng apela at sinabing itinuturing na nilang tapos na ang isang mahaba at mabigat na proseso. Para sa pamilya ni Romina, ibang-iba ang kahulugan nito. Maaaring sarado na ang usaping legal, ngunit nananatiling bukas ang sugat sa emosyonal na aspeto sa kanila. Si Raul ay patuloy na nagsisilbi ng kanyang sintensya, ngunit ang labi ni Romina ay hindi pa rin ganap na natatagpuan. Isang mapait na katotohanang hanggang ngayon ay bumabalot pa rin sa kanila.
At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Sa kabuuan, ang kaso ni Romina at ni Raul ay nananatiling isang paalala kung gaano kakomplikado ang paghahanap ng hustisya kapag ang emosyon, kapangyarihan at batas ay nagsasalubong. Bagamat nagkaroon ng hatol at naipataw ang sintensya, hindi nito tuluyang naibsan ang sakit ng mga naiwan, lalo na ng pamilya ng namaalam. Ang mga legal na desisyon ay maaaring magsara ng isang kaso sa papel, ngunit hindi nito agad napapagaling ang mga sugat na iniwan ng trahedya. At gaya ng dati, bago ako tuluyang magpaalam, ay huwag mo kalimutang ilagay sa comment section ang iyong saloobin tungkol sa kasong ito at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang kwentong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.